sobrang nagpahiya matapos na pagsisigawan at saktan ng magulang ang mga bata. Kita ani, ano yung sundok man ka? Asa ka lang kita tubag! Kung saan pinapagalitan niya ang dalawang bata dahil sa nakita umano nitong marka sa ilang parte ng kanilang katawan. Kung sa akin lang naman, pangit yung republiko nila kasi kawawa yung bata doon. Alam mo magiging reaksyon ng bata doon? Habang buhay niya kasi dadalhin kahiyan na ganyan. Yung ganun talaga dapat na problema, hindi dapat ipos yan. Kasi siyempre kausapin mo rin yung anak mo, kung anong tama. Po, matutulong may bata niyan, sir. Hindi papasok yan. Nasa bahay na lang po yan ganun. Nilabag din daw ng magulang ang Section 59 ng Presidential Decree No. 603 na nagbabawal sa malupit, hindi karaniwan at sobrang pagpaparusa at pagpapahiya sa mga bata. May nalalabag na ang mga magulang o mga matanda na sinasali ang mga bata sa kanilang mga video content. Nanawagan naman ang Council for the Welfare of Children na huwag suportahan ang ganitong klaseng content. Kung mapapatunayan na may nangyaring paglabag sa karapatan ng bata, ay maaaring makulong ang magulang bilang kaparusahan. Kita ani, ano yung sundok man ka? Asa ka lang kita tubag! Pumalo na sa higit 5 milyong views ang video na ito ng isang vlogger sa Facebook kung saan pinapagalitan niya ang dalawang bata dahil sa nakita umano nitong marka sa ilang parte ng kanilang katawan. Umani ng samot-saring reaksyon ng video mula sa mga netizen at mga magulang. May mga sumang-ayon sa paraan ng pagdidisiplina sa mga bata na nagsabing tama lang umano ito para hindi tularan ng iba pang mga kabataan. Pero ang ilan naman ay tutol sa pagsasap publiko nito. Sana raw ay hindi nang ipinost sa social media ang pagdisiplina dahil maaari nila itong magdulot ng emotional o psychological trauma sa mga bata, lalo na't viral na ito ngayon. Kung sa akin lang naman, pangit yung republiko nila kasi kawawa yung bata doon. Alam mo magiging reaksyon ng bata doon? Habang buhay niya kasi dadalhin kahiyan na ganyan. Pero kung sa pagdisiplina ng magulang, pwede maging tama yon. Hindi talaga dapat ipos yan. Kasi siyempre, kahiyaan din ng magulang po yan. Yung ganun talaga dapat na problema, hindi dapat ipos yan. Kasi siyempre, kausapin mo rin yung anak mo, kung anong tama. Po, matutulong may bata niyan, sir. Hindi papasok yan. Nasa bahay na lang po yan ganun. Mariing kinundena ng Council for the Welfare of Children o CWC ang naturang video na sobrang nagpahiya matapos na pagsisigawan at saktan ng magulang ang mga bata. Ayon kay CWC Executive Director Undersecretary Angelo Tapales, malinaw na ang ginawa ng magulang sa video ay paglabag sa karapatan ng dalawang bata na nakapaloob sa Republic Act 7610. Of course, ang Council for the Welfare of Children po ay talagang tumututol at lalabanan namin yung mga ganyang klaseng pagtrato sa mga bata. Of course, under Republic Act 7610, pwede pong i-consider na child abuse po yan kasi po ang child abuse sa ating batas ay any psychological, physical abuse, neglect, or even yung emotional maltreatment. Nilabag din daw ng magulang ang Section 59 ng Presidential Decree No. 603 na nagbabawal sa malupit, hindi karaniwan at sobrang pagpaparusa at pagpapahiya sa mga bata. Pero depensa ng naturang magulang, magkakaiba naman daw ang paraan ng pagdidisiplina sa mga bata. Ipinaliwanag rin niya sa video na nais niyang maging aware ang iba pang mga magulang upang hindi nila hayaan ang kanilang mga anak na gumamit ng cellphone dahil kung ano-ano na lang daw ang napapanood ng mga ito na kalaunay ginagaya rin nila. Sa kabila nito, kumbinsido pa rin ang CWC na may nangyaring pang-aabuso. To my mind, merong physical, psychological, and emotional maltreatment na nangyari po dyan. Maliwanag naman po ang video. So yan po ay baka nakaligtaan ng nanay na in the process sa pagtuturo sa ibang magulang kunwari, ay nakalimutan naman niya ang kalalagayan at kapakanan ng sarili niyang mga anak. Dagdag pa ng opisyal, hindi dapat tularan ang ganitong klaseng pagdidisiplina. Pwede naman daw kasing positive parenting ang i-apply kung saan isa sa mga paraan para turuan ng leksyon ang isang bata ay ang kausapin ito ng masinsinan. Inendorso na ng CWC sa Women and Children Protection Center ng Philippine National Police ang nasabing insidente. Nung nakita ko yung video, ang nakikita namin dito, merong nalabag na karapatan nga. Tama yung CWC, may nalabag na karapatan ng bata. Kaya lang gusto naming malaman kung ano talaga yung nangyari. Yung ating WCPD doon sa Mindanao or sa Mati will visit yung bata kasama yung DSWD para ma-interview siya.
Kung mapapatunayan na may nangyaring paglabag sa karapatan ng bata, ay maaaring makulong ang magulang bilang kaparusahan. Ayon kay Police Brigadier General Portia Manalad, pag-aaralan ng WCPC kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno ang ganitong mga insidente upang malaman kung saan nga ba ang hangganan o limitasyon para masabi na may nalalabag na ang mga magulang o mga matanda na sinasali ang mga bata sa kanilang mga video content. Pero ayon kay Manalad, hindi nila hinihikayat ang mga ganitong klaseng content. Yun nga nakakalungkot kasi nagagamit yung mga bata dito sa mga content nila. At kuminsan yung nga ganito, parang napapahiya yung bata o kaya ay nag-iiba yung perception. Siyempre, yung bata, parang nababash din siya. Talagang dinidiscourage namin actually. Dinidiscourage namin na makasama yung mga bata sa mga ganitong Hinikayat naman ni Manalad ang mga netizen na maging responsable at sensitibo sa mga kino-comment sa nasabing video, lalo na't may kasamang mga bata. Aniya, hayaan na lamang ang mga otoridad na gumawa ng karampatang aksyon. Nanawagan naman ang Council for the Welfare of Children na huwag suportahan ang ganitong klaseng content at huwag mag-atubiling mag-report sa kanilang page o sa Makabata Helpline 1383.